morning po sa bawat isa. Happy 17th anniversary! Ayan, sige po, kaya pong lahat ay tumayo. Ayan, salamat sa Panginoon. Talagang nag-uumapaw tayo sa lugar na ito. At nawa po, noong mag-umapaw din yung pasasalamat natin sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Di ba pa naman palakpakan natin ang ating Panginoon? We are here to celebrate the greatness of our Lord. Amen? Hallelujah! So come on, church, lift your voice, give your praise to Him. Hallelujah! God, you are great, and we praise you, Lord. Oh, creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. Amen. Come on, church, praise the Lord today. All creation give you praise. You alone are truly great. And we declare, God, you alone are God who reigns for eternity. Yeah. God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised through all the world. Sing, God is great, God is great. Sing His praise, all the earth, all the heaven, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. God, we praise you. Oh, to you, oh God, we bring. Come on, church, huwag kang mahiya na magpuri, magpasalamat at umawit sa Panginoon. How to live. Amen. Hallelujah. Open your lips and sing. Let your fire burn in us, that all may hear, that all may see. God is great, and His grace fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised for all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heaven, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. And together let's sing today, church. Holy is the Lord. Amen. Pwede ba sa umaga ito, church, sabay-sabay natin ideklara yan. Come on, open your lips and sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sing. Come on, church. The whole earth sing. Come on, sing. Holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sing. Will you lift your voice and sing? Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great, and His grace fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Say, God is great, and His praise fills the earth. Pwede bang imbitahan yung bawat isa? Itaas natin yung mga kamay na yan para sa Panginoon. Come on, church. We are here to celebrate the greatness of the Lord. Lift those hands for Jesus. Fill the earth, all the heaven, Amen. for the glory of your Come on, lift your voice, lift your hands for Jesus. God is great. Kapatid, para sa Panginoon, huwag kang mahiya. Magpuri sa Kanya sa Fills the umaga ito. heaven, 'cause your name will be praised through all the world. Come on, sing, God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heaven.
not deserve, Panginoon, yung tinipid na pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Because, Lord, nung ikaw ay nagbigay at nagparanas, Panginoon, ng iyong kabutihan at kadakilaan, Lord, todo yung pinaranas mo sa amin, Panginoon. So, God, as we gather here this morning, hindi kami papayag, Panginoon, na hindi namin naibigay sa iyo, Lord God, yung pinakamainam at todo na pasasalamat, Panginoon. Because, Lord, that is what you deserve, oh God. So, church, huwag kang papayag na matatapos ang oras na ito na hindi mo na ideklara ang katapatan, na hindi mo na ideklara ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. So, church, before we end this, just open your lips. Just open your lips and declare how great your God is. Just declare. Open your lips and declare it. Say it. God, you are great. God, you are truly great. Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, you alone are truly great, Lord. Wala nang iba, Panginoon. Walang lalampas ni papantay sa kadakilaan mo, Panginoon. Kaya, Lord, truly we are here, Panginoon, and we appreciate, Lord God, kung ano yung sineselebrate namin, Panginoon. Alam namin kung ano yung sineselebrate namin ngayon because, Lord, kami mismo naranasan namin ang kadakilaan mo, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God, sa mga pamilya namin, O Diyos, maging sa lugar na ito, Panginoon. Lord, walang papantay sa kadakilaan mo, Panginoon. Kaya, Lord, we are confident, Lord God. We are confident na lumapit sa iyo, Panginoon, at hindi kami nanghihinayang na magbigay ng todo sa iyo, Panginoon, dahil kilala namin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay dakila. Kaya, Lord, maraming pong salamat that today you have given us this day, Panginoon. Lord, you made it extra special, Panginoon, because today, Lord, we celebrate your greatness, Panginoon, sa nagdaan, Lord God, na 17 years, Panginoon, naranasan namin ang iyong kadakilaan, Panginoon. Lord, marami kang ginawang kabutihan, marami kang ipinamalas na kadakilaan. Saksi kami, Panginoon. Naranasan namin at nakita ng mga mata namin, Panginoon, kung paano kang naging dakila, O Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat at alam namin, Panginoon, na patuloy naming masasaksihan sa lugar na ito at sa mga buhay namin ang kadakilaan mo, O Diyos. Lord, naniniwala kami, Panginoon, at yan ang idinideklara namin sa lugar na ito, sa araw na ito, Panginoon. We will see, we will witness more of your greatness, O God. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito, God, for bringing us here today. Salamat, Panginoon, dahil dinala mo yung mga buhay namin sa lugar na ito. Walang aksidente, Panginoon. Ito ang nais mo. Kaya maraming salamat, Lord God, for bringing these lives, Lord God, to celebrate your greatness. And I pray, Lord God, patuloy mong buksan ang mga puso't isipan namin, Panginoon, na mas makita namin, mas ma-appreciate namin, Panginoon, mas ma-witness namin, Lord God, how great you are, O God. Maraming salamat. Inaangkin namin, Ama, na ngayon pa lang kami pinagtagumpay mo na, Panginoon. At inaangkin namin, Panginoon, from this day forward, Lord God, mas makikita namin, Panginoon, we will witness, Lord God, your greatness sa aming mga buhay, Panginoon. We will witness your greatness, Lord, in this church, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinangahawakan namin yan, and we know you will never fail, O God. Kaya maraming salamat, O Diyos. Tanggapin mo sa umagang ito ang aming lahat ng pasasalamat. Tanggapin mo ang lahat ng karangalan. Ama, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo ang lahat ng pagsamba, O God. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka! Dakilain ka, Panginoon. Sa umagang ito, ang lahat ng anak ng Diyos na pinagtagumpay niya ay sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah! 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 Amen! Sige po, tayo pong lahat ay umupo. Ayan, and this morning, yan, let us witness
Ayan, ito pong isang maiksing video na nagpapakita kung paanong naging great ang ating Panginoon sa nakalipas na mga taon. God bless you. I will proclaim your greatness, my God and King. I will thank you forever and ever. Every day I will thank you. I will praise you forever and ever. The Lord is great and is to be highly praised. His greatness is beyond understanding. What you have done will be praised from one generation to the next. They will proclaim your mighty acts. They will speak of your glory and majesty, and I will meditate on your wonderful deeds. People will speak of your mighty deeds, and I will declare your greatness. And happy 70th anniversary! Yay! Grabe, diba? Tagal na. And marami na nangyari. Marami mga pinagdaanan. Hindi lamang sa simbahan. Kundi pati na rin tayo personally. Hindi po ba talagang grabe. But still, ang God remains great sa ating mga buhay sa simbahan. Meron tayo. Kaya nandiyan siya. Nagiging patubay. Naging dakila. Naging mabuti sa atin. And alam ko sa paglipas pa ng panahon sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya, God will remain great and God will remain graceful, God will remain good sa ating and sa buhay ng bawat isa. And may the Lord bless us always and the Lord show more of His greatness sa ating mga buhay lamang. And let's enjoy this day and God bless us po and happy anniversary once again. Yun na po. Hello! Ayan, so testify how great is our God. Yes, God is great. Bakit? Kasi there are so many troubles and challenges na nangyari sa akin at sa aking pamilya. At at the end of the day, isa lang yung napapatunayan namin that our God is great. Tatlong bagay. Una, hindi siya nangiiwan. Hindi siya nangiiwan talaga. Pangalawang bagay, ang laban ko, ay laban niya rin. Pangatlo, huling-huli, lagi kanya binibigyan ng katagumpayan. Ayan. So, sa lahat ng battle natin sa buhay, pinagtatagumpay tayo ng Lord. Lord is great sa ating simbahan at sa buhay ng bawat isa. Ayan. So nakita niyo po from day one na nandun po sa looban hanggang sa makalabas dito, talagang pinagpala ng Panginoon. Ayan. And ngayon po, meron mga special numbers. Panoorin po natin, tunghayan po natin kung paano sineselebrate ng mga kabataan, ating mga kids, ang greatness ng ating Panginoon. Kaya tawagin ko na po ang ating kids ministry. Palakpakan naman po natin si Lord. Dakilang Diyos na kapangyarihan, naglapat kapapurihan. Dakilang Diyos na kapangyarihan, awit at papurihan ng ating Diyos. Dakilang Diyos na kapangyarihan, karagdapat kapapurihan. Dakilang Diyos na kapangyarihan, awitan, papurihan ng ating Diyos. Purihin na dakila, purihin na araw-araw, purihin na kailanman, awitan, papurihan ng ating Diyos. Purihin na dakila, purihin na araw-araw,
magkakailanman. Awit at papurihan ng ating Diyos. Dakilang Diyos makapangyarihan, karagat dapat kang papurihan. Dakilang Diyos makapangyarihan, awitan papurihan ng ating Diyos. Dakilang Diyos makapangyarihan, karagat dapat kang papurihan. Dakilang Diyos makapangyarihan, awitan papurihan ng ating Diyos. Purihin ka na dakila, purihin ka na araw, purihin at magpakailanman, awitan papurihan ng ating Diyos. Purihin ka na dakila, purihin ka na araw, purihin at magpakailanman, awitan papurihan ng ating Diyos. Awitan papurihan ng ating Diyos. Awitan papurihan ating Diyos. Ang ating Diyos. Happy anniversary COG Paliparan! God bless! Wow! Grabe! Umpisa lang ng papuri sa Panginoon. Balakbakan natin si Lord sa buhay ng mga kabataan. Ayan, awitan papurihan ng ating Diyos. Ayan, napakagaling ng ating mga kids. Ayan, at ngayon naman po, tinatawagan natin, kasunod po nito, yung ating mga youth. Ayan, sige po. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Oh, Yahweh, oh, Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You shed your blood to take away all our sins and shame. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Oh,
Ayan, sige po. Tutuloy tayo. Tawagan natin yung ating mga magte-testify how great God is sa kanilang mga buhay. Kaya unahin na po natin. Andiyan po ba si Sis Den Bapo from Ladies Ministry? Sige, sasundan na po muna ni Kuya Jericho from Youth. Palakpakan po natin si Lord sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa bawat isa, ayan. Ang Panginoon po ay tunay na dakila sa buhay ko, ayan. Simula nung ako ay nakilala sa Kanya, ayan, patuloy akong binago ng Panginoon. Dati kasi yung buhay ko, ayan, yung makamundo pang mamumuhay. Hindi ko ma-explain, no? Alam ko na ang kahantungan ko ay kapahamakan kapag yung buhay ko ay titignan ko noon. Pero nung nakilala ko siya, ayan, patuloy na naparala sa akin ng Panginoon yung kadakilaan niya, ayan. Hindi niya ako hinayaan na patuloy akong malugmok. Ayun. Tapos, in one time, no, pinadama sa akin ng Panginoon yung greatness niya, yung pag-ibig niya nang minsan akong patuloy niya na pinush na ibigay yung buhay ko sa Kanya. At hindi ako nagsisi doon kasi yun, mas lalo kong nakilala yung Panginoon, mas lalo kong nadama yung pag-ibig niya, yung greatness niya sa buhay ko nang ako ay nagsimula, mag-isa lang ako. Ayan. Ngayon, patuloy ko nararanasan kasi nakikita ko na yung pamilya ko, nandito na. Hindi na ako nag-iisa, ayan. Patuloy na pinapakita sa akin ng Panginoon na ako ay hindi niya iiwan. Sasamahan niya ako sa anumang panalangin ko, sa anumang hamon ng buhay. Ayan. Natural sa Kristiyano ang pagsubok. Kaya ano man yung pagsubok na daranasin ko, alam ko na ang Diyos ang bahala sa akin. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, praise God. Salamat sa Lord. Gusto mo rin ba na hindi lang ikaw yung nasa Panginoon? Gusto mo na ba na makasama rin yung pamilya mo? Ayaw niyo po? Gusto niyo po ba makasama ang pamilya niyo hanggang sa langit? Amen. Kaya yon, maglingkod sa Panginoon, tumodo sa Lord. Kagaya ni Kuya Jericho, nandito kasama ang buong pamilya. Yan po. Kaya ngayon naman, tawagin ulit natin ang hindi tumatanda, talaga namang very energetic, our Sis Denya Abapo. Magandang umaga sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Lord sa loob ng 17 taon. Nasaksihan ko yung kadakilaan at kabutihan ng Lord. Kasi isa ako sa pioneer sa church na ito. Kaya alam ko lahat yung simula at hanggang sa ngayon, nasaksihan ko lahat yung mga pinagdaanan ng iglesyang ito. Lalo na sa ating pastor. Nung nag-uumpisa pa lang talagang hirap talaga. Pero dahil sa kabutihan ng Lord, nakarating na tayo ng 17 years. Kaya maraming salamat sa Lord, sa ating pastor, sa ating pastora na nagpapagal para mangalaga sa iglesia. At ganun din sa mga manggagawa na andi dyan lagi na sumusuporta sa gawain ito. Maraming salamat sa Lord dahil binigyan sila ng passion na maibigay yung buhay nila para matulungan ang ating pastor at saka pastora. Kaya maraming salamat dahil andi dyan yung ating Panginoon na sumusuporta sa lahat ng gawain sa iglesyang ito. Kaya dinideclare ko na itong church na ito, COG Paliparan, is a big and strong church, a model church, a channel of blessing and source of truth. Kaya ipagamit natin yung ini-encourage ko ang bawat isa, ipagamit natin ang ating buhay para umabot ng mga kaluluwa, para ma-reach natin yung vision na 500 souls. At dinideklara ko rin na soon makakalipat na tayo sa isang malaking iglesia. I-claim natin dahil yan mangyayari. God will make it happen. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya. Happy 17th anniversary, celebrating God's greatness. God bless.
Ayan, thank you po, sis Den Abapo. Yun nga, simula kanina nakita niyo po ba sa video? Talagang sexy-sexy pa rin sis Den, batang-bata pa. Hanggang ngayon, hindi nagbago. Ano po, yung katawan talaga naman. Nando doon yung kapurihan at kadakilaan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ngayon naman, ready na po ba ang YAs as they show and celebrate the greatness of our Lord in their ministry and lives? Saging ko po ulit. Again, YA Ministry. Palakpakan po natin. We are COG Paliparan Young Adults! Give me eyes to see more of who you
Happy 17th Anniversary, COG Paliparan! Celebrating God's greatness! Ayan, nag-post lang po ng konti. Ayan, truly God is great po. Ngayon naman, meron din syempre ang mga ladies. They are also willing, very much willing to celebrate the greatness of our Lord. Kaya tawagin na natin ang ating mga kananayan from Ladies Ministry. Sige po, baba na po. From Ladies Ministry, happy 17th anniversary, COG Paliparan, celebrating God's greatness. The splendor of a king, God and majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. They tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three and one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God!
is our God. And all will see how great is our God. Ayan, praise God. Palakpakan mo natin muli si Lord sa buhay ng ating mga kananayan. Tunay na po na sila'y umawit mula sa puso para sa Panginoon. Amen po? Yan, naramdaman niyo po ba ang presence ni Lord as they sing? Amen. Ayan. So ngayon naman po, dadako tayo ulit sa another testimony of God's greatness. Tawagin ko po mula po sa Men's Ministry, Brother Rodel Sakate. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat, no? Happy 17th anniversary po. Featuring God's greatness. Uy, taas ko na. Joke lang. No? Ako po si Brother Rodel. Ako po ay dating walang patutunguhan ng buhay. Ako po ay dating walang direksyon ng buhay. Po, laman ng kanto, laman ng mga iskinita. Bago po ako mag-asawa. Kaya sabi ko nga, talagang napakadakila ng Panginoon. Kasi hindi ko akalain na kahit ako ay namamangha hanggang ngayon. Amazed pa rin ako sa Panginoon. Tuwing may isip ko, tuwing makikita ko na yung kalagayan ko ngayon ay nasaan na ako. Dati hindi ko akalain na away lang kakayanin ko. Hanggang away lang, hanggang trouble lang. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos po ay dakila, ito po ngayon. Dating walang kwentang tao, dating walang direksyon ng buhay, ngayon po ay kagamit-gamit na ng Panginoon. Okay po? Isipin nyo na lahat ng gusto nyong isipin sa isang taong laman ng kanto. Lahat, drugs, inom, nasa akin na lahat yun. Pero dahil napakadakila ng Diyos, di ba po? Ito na po ngayon. Lahat po wala na. Po, araw-araw, amazed ako. Lagi akong amazed. Bakit ako ganito? Bakit ako nandito? Na po, ngayon, isa na po akong sports ministry head. Ako po may hawak ng sports ministry dahil sa hilig ko rin talaga ang lalo na basketball, di ba po? Pero sabi ko nga, dahil dakila ang Diyos, binago niya ako. Simula sa pinakamadumi, ngayon hindi ko naman sabing napakalinis ko na. Di ba po? Pero, I assure po na malinis. Hindi katulad nun dati. Binago po ko ng Panginoon. Po, ang kailangan lang po is maghakbang tayo. Sundin lang po natin yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Humakbang lang po tayo kahit konti. Hindi man isang hakbang, hindi man kalahati, konti lang. Yun ang magiging simula ng pagbabago ng buhay natin. Kasi, alam nyo, ako yung tao na, sabi ko nga, lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Lahat gagawin ko mabuhay ang pamilya ko. Pero, simulan nung makilala ko ang Diyos, ang Sunday, ginibab ko po. Maniwala po kayo sa hindi, ang Sunday iniwan ko. Ang pinagkakakitaan ko po, isa lang po akong hawak na taga-deliver ng yelo. Ang yelo, mawala yan sa market. Wala na.
Pero dahil may Panginoon ako, iniwan ko ang Sunday para sa Kanya. Pinagpalit ko ang isang araw para sa Panginoon. Pero ang nangyari sa akin, mas lalo pang lumago ang pinagkakitaan ko po. Dati po, ako ang naghahabol sa pera. Pero walang nangyayari sa buhay ko. Laging kapos. Sabi nga trabaho ko ng trabaho, pero hindi naman ako pinagpapala, walang mangyayari. Pero dahil inuna ko ang Panginoon, humakbang ako. Konti nga lang, hinakbang ko. Pinanindigan ko ang Diyos. Ipinamumuhay ko ang Diyos. Ngayon po, sabi nga, ang pera na po ang umahabol sa akin. Wallet ko dati, hindi umano ng pera. Ngayon, nakatulong na ako pag may ambagan. Dati humingi pa ako sa asawa ko. Ngayon po, hindi alam ng asawa ko, nakapag-ambag na ako. Nangungupit ako sa kanya, pero nagpapaalam ako. Opo, at least, hindi na ako humingi sa kanya. Di ba? Oo nga po, hindi ako bibiro. Ginibab ko po yung Sunday para sa Panginoon. Talagang, sabi nga sa Matthew 6:33, yun po kasi pinanindigan ko Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added to you. All things shall be added to you. Diba? Humakbang ka para sa Panginoon, kahit konti lang. Lahat ibibigay niya ng pangailangan mo. Take note po, pangangailangan, hindi luho. Ito po, pangangailangan po natin. Lahat po ng pangailangan natin ibibigay sa atin. Dati hindi ako nakakatulong sa mga kapatid ko. Dati ako pa nanghihingi sa mga kapatid ko ngayon. Sila na lumalapit sa akin, tol, pahingi. Hindi nyo na kailangan manghingi. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, isa lang naman hinihingi ko samahan nyo ako sa Panginoon. Lahat tayo pagpapalain. Kaya tayo po, mga katatayan, encourage you po. Panindigan po natin ang Panginoon. Po, sa mga katatayan po, kasi po, tayong mga tatay, tayo po ang head ng family. Manindig tayo sa Panginoon, susunod ang pamilya natin. At ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano lahat ng pangailangan natin. Kaya yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, purihin po ang Diyos. Kapatid, humakbang ka lang kahit konti lang. Sabi ni Brad Rodel, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan, you will experience the greatness of God. At ngayon naman po, tawagin natin another men's of COJ Paliparan, Brother Ulysses Broncano. Sige po, susunod na lamang po siya. Tawagin natin another men's. Andito na po. Ayan, narinig tayo mula sa ibaba. Palakpakan po natin si Lord sa kanyang buhay. Magandang tanghali po sa lahat. Salamat po sa pagkakataon muli na ito na tayo po yung magsiselebrate ng 17th year anniversary ng ating simbahan. So, salamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya, ano man mga pagsubok na dumating, hindi naging hadlang para magpatuloy. Kaya, salamat at ako'y natutuwa dahil marami tayo ngayon magsiselebrate ng anibersaryo ng ating simbahan. Kaya alam kong na-excite ang lahat. So, salamat po. God's glory po. Salamat po, Brad Ulysses. At ngayon po, tawagin natin mula again sa men's, not but not the least. Now, tatawagin natin si Brad Roland Valentin to speak out the greatness of the Lord. Yes, magandang hapon po sa bawat isa. Glory to God. Maraming salamat, Bishop, kay Pastor Russell
Pastor, nakalimot. At kay Pastora, sa mga word na po, sa mga leader, kay Brad Bong, na laging nagsusuporta sa mga katatayan. At maraming salamat sa mga YE. So, sa akin naman po, paano ako binago ng Panginoon. So, ako po ay talamak na manginginom. So, dati, lahat ng gamot rin po, dinanas ko rin po yon na pinagbabawal. Pero binago talaga ako ng Panginoon. Totoo talaga. Pag may nagsasubmit ka sa Panginoon, so, ito, nanginginig ako dahil... So, sabi nga ni Brad Rodel kanina, so, humakbak ka lang. So, yun rin ang ginawa ko. So, nagtiwala ako sa Panginoon. So, nandyan lang at nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, ganito na po ako na nag-encourage sa mga tao. So, maraming salamat kay Brad Anthony sa pagtuturo niya sa mga shoot na yan, sa CLTP, si Celine, lahat po. So, natuto po ako paano mag-encourage sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Kaya maraming salamat rin sa pamilya ko, paano ko binago, bumait, masunurin. So, sila lang po nakakaalam ng pamilya ko, paano ko binago talaga. Dahil saksi ang asawa ko niyan. Dahil masakit ako bilang tatay, masakit ako sa bahay na pagmura, so, bisyo ko. So, marami akong bisyo na talagang inalis ng Panginoon talaga. Kaya powerful ang Panginoon talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nandyan siya lagi sa atin. Kaya happy anniversary, 17th anniversary ng COG Paliparan. Thank you and God bless. Ayan. Talagang the Lord can make a way where there seems to be no way. And He can make impossible, be possible. No po? He can transform lives. At ngayon naman, ito, yung mga transform ng Lord na mga katatayan. Titingnan po natin yung mga matitikas at gwapong tatay ng COG Paliparan. Let us call in COG Paliparan Men's Band. Here are COG Paliparan Men's Band. Don't say anything. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, at tapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ay aming pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula
mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan ihahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. COG Paliparan, happy anniversary! Salamat! Thank you! Thank you! Thank you! Ayan, grabe. Ang mga katatayan, naramdaman nyo ba yung bagsik ng COG Paliparan Men's Band? Grabe. Yung greatness ng Lord sa buhay ng mga tatay at ang tunay na matapang sumuko ng buhay sa Panginoon. Kitang-kita naman yan sa buhay ng ating mga tatay. Kaya baka sa susunod na anniversary, kasama ka na sa kumakanta rito. Ayan. So, tuloy ka kapatid. Hakbangan mo na yan. Ano ba? At ngayon naman, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Let us focus in the word of the Lord this morning. Tawagan ko po ang ating gwapong-gwapo, Pastor Beltran Navarro. Magandang umaga po sa bawat isa. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Isa pa, minsan pinakamalakas sa palakpak. We give you praise. We exalt you, Jesus. My Lord, my King, my Master, and my Savior of my soul. Amen? Magandang tanghali po muli. Salamat po sa Panginoon sa kanyang, 17 years po. Matindi po yon. Amen? Alam niyo po, ang COG Paliparan, ito po ay nagsimula sa isang tao lang. Yan. Nung ako po binago ng Panginoon, nakaranas ng mga kadakilaan ng Panginoon. At nung pumunta po ako rito, maraming pumipigil. Pero pag sinabi ni Lord, go ka na. Walang supporter, wala lahat. But praise God, talagang God is a great God. Talagang ito po, sa mga bago, ay 17 years, matindi po ang ginawa ng Panginoon. Na sa buhay mo at sa buhay ko, naranasan pa ba natin yung kadakilaan ng Panginoon? Ngayong umaga, hiningi natin yung message na yan. Ito pa yung mixing mensahe lang, but you will understand what is greatness of God is. Amen? Sa buhay mo, minsan hindi na-appreciate yan, hindi natin na-acknowledge, but you are here today, man. Yan po ay patunay that God is great sa iyong buhay. Naranasan mo kadakilaan ng Panginoon. Amen? And salamat po sa Panginoon at kasama namin kayo to celebrate sa 17 taon. Sabi ko nga kanina, pag binalikan ko po yun, nakakalula. Parang hindi na po kaya. Pero kung ipaparanas ng Panginoon ang kadakilaan, yan po ang dahilan. The reason why COG Paliparan, even me, as a servant of God, still standing because of God's greatness. God is so faithful. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Ito po, sige po, minsan papalapakan natin ang ating Panginoon. Yan, alam niyo po ba to? Ano po yan? Ha? Ano po yan? Parang nanibago kayo. Walang madalas puti at saka pula. Dito po sa atin, ay yan po ang egg dito. Gold, no? And alam niyo po, ang itlog ay, sabi nga dyan sa Bulacan, an egg is called itlog. Amen? Pero pagka lumipat ka na sa Pampanga, napakabilis po. Where an egg is called ebon. Ang bilis, no?
Sana ganun kabilis yung kadakilaan ng Panginoon. Kasi pag tinignan ko yung 17 years, wow, matindi po. But nawa, ganyan. No? Ganyan lang kabilis na maranasan makita. Amen? Sabi ko nga kanina, minsan hindi nyo na-appreciate, hindi natin na-appreciate na nakaranas ka na pala ng kadakilaan ng Panginoon. Amen? Amen? Nakaranas na pala tayo ng kadakilaan. So ngayong umaga, because we celebrate God's greatness, tayo po ay, we will give praise, glory, and honor sa Panginoon, sa kabutihan niya na nanatili tayong nakatayo. Sa Panginoon, sa kabutihan niya na nanatili tayong nakatayo. Not because of our power, but God's power, God's greatness. Palapakan po natin si Lord. God is a great God! Hallelujah! So ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Yan. The word egg. This is what we will talk and discuss today, kapatid. Amen. Ito yung gusto nating pag-usapan at talakayin ngayong umaga. Amen. Mahalaga po ba yung egg? Mahalaga po ba yung egg? Amen. Ano po ba yung egg? Ito po yung egg. Mahalaga po siya. Experiencing God's greatness. Palagpakan po natin si Lord. Amen? Na mahalaga pala yung egg. Maalala natin to. Na sa buhay natin, pwede mong maranasan yung kadakilaan ng Panginoon. Amen? At ngayong umaga, papaunawa po yan ng yung salita ng Diyos. Meron po tayo isang verse na binigay si Lord. Binigay niya eh. Alam niyo po, yung God's celebrating God's greatness, si Lord nagbigay niyan. Iniintay natin, Lord, ano ba yung magiging tema nitong bagong 17 years. So nahinto, mga ilang taon hindi tayo nakapag-celebrate. Dahil alam natin yung mga pinagdaanan natin sa pandemya pa lang po. Nung dumaan tayo sa pandemya, tuloy-tuloy po ang singil ito pero wala nang simba. Kaya kung ang itatanong sa member, paano kaya nakatayo ang church? Hindi rin nila maisip yun. But still, amen? May mga Church of God na malalaki, pero dahil ang may-ari ang kausap, mabilis nilang may mga 50%, pero sa atin po talagang buo. Nag-i-increase pa nga eh. Pero si Lord talagang, kaya kung tayo lang, titingnan natin yung kakayanan, talagang we cannot stand still. Amen? Even our church. Kaya po, today, we will celebrate, we are here to celebrate God's greatness. We will give praise sa Panginoon. At gusto ko makita po natin yan. Sa buhay mo, makita mo that the reason why you are here, because naranasan mo rin. At dapat maibalik mo ang papuri, kadakilaan, pasalamat ngayong araw na ito. Kaya maraming hindi nakakaunawa. Sino pa nakakaunawa ng kadakilaan? Ano ba ibig sabihin ng kadakilaan ng Diyos? Ano ba yung kadakilaan ng Diyos? Paano ba natin nararanasan yon? Naranasan. Taas nga ang kamay na nakaranasan ng kadakilaan ng Panginoon. Amen? Oh, marami yatang hindi No? So ngayong umaga, kapatid, yan pong binigay sa atin ni Lord. Pinaranas ko sa iyo. Pinaranas ng Panginoon. The reason na natiling nakatayo ang ating church because of God's greatness, kapatid. Amen? Sabi nga, ay minsan pa, how can we experience God's greatness? Meron po ba magsasabi rito? Paano po ba nararanasan ang kadakilaan ng Panginoon? Pwede ba makahingi ng mga 3 o 2? Paano po? How to experience God's greatness? Meron po ba sasagot? Sige, Sis Lolet. Yan. Pag naayon ang buhay mo, kalugod-lugod, makakaranas. Actually po, si Lolet, siya po ang first members of the church. Yun po. Tayo ka nga, Sis Lolet. Diyan po unang-unang nakilala ko. Ayan. Dito sa Paliparan, ako'y pumunta. At nung napunta ako hindi ko alam saan patutungo ang buhay. Pero walang imposible sa Panginoon. Naranasan niya ang kadakilaan, biyaya ng Diyos nung siya po ay kasama unang-unang membro ng COG. At pagkatapos po ngayon, kanina si Sis Denya. At talagang hindi po biro. But maraming pinagdaraanan sa buhay kasama ang church. Pero still, nanatili tayong nakatayo. Ma-appreciate natin ma-recognize natin it is because of God's greatness. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Amen? So ito po yung ating text. Isang verse lang po binigay ni Lord. At i-explain ni Lord yung kadakilaan niya na matutunan ng bawat isa sa atin. From now on, ikaw at ako ay matutunan natin what is greatness of God. Amen? Papaano ito nararanasan at ma-enjoy natin ang araw na ito. Sige po, tayong lahat tumayo. Ito po yung text natin. In Ephesians chapter 1, verse 19.
Ito po ang kanyang translation sa The Passion Translation. So, bihira po siya pag binasa natin sa iba. But because God ay ang gusto niya i-celebrate yung kadakilaan niya sa araw na ito, He gave me this text, kapatid, para mas maintindihan ng bawat isa sa atin what is God's greatness is. Paano ito mararanasan at ma-enjoy natin to sa buhay. At kung wala ito, wala ka rito ngayon. I really believe. Amen? Palakpakan natin ulit si Lord. Ephesians chapter 1 verse 19. Let's read it. Paul says, sabi ni Pablo, I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then your lives will be advertisement of this immense power. It works through you. Father God in heaven, we give you praise. Speak to us through this message, through this scripture about your greatness. In Jesus' name, allow us to learn and to understand about your greatness from now on. We give you praise. Bless your people through this message. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Sige po, tayo po'y maupo. Muli, happy 17th year anniversary po sa bawat isa sa atin. Ayan, ito po yung ating tatalakayin. Ayan. Ito po yung text natin. Ito yung ating tema ngayong umaga, celebrating God's greatness. So si Lord po ay talagang nagbibigay yan. Amen? Talagang hihintayin mo lang. Amen? Huwag tayong magmamadali. Mas maganda yung matuto tayong talagang magtiwala at maghintay. Amen? Talagang hiningin, Lord, ano pa? Kaya tinatanong nila, Pastor, ano po ang ano natin? Wala pa. Yeah, hanggang sa ibinigay ng Panginoon yan. And yun pala yung gusto ni Lord, na gusto kong ma-appreciate nyo, ma-recognize mo personally, ang church, at ng bawat isa ng COG family, how God great is. Ang kadakilaan ng Panginoon. Amen? Are you ready? Ready na ba kayo? Para may nagkukwentuhan pa sa likod eh. Ready na ba? Amen? O sabihin nga natin, kung ready ka na, wag mo na akong kausapin. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan, ganyan ha. Kasi na, ayan. Minsan pa, palapakan natin si Lord. Celebrating God's greatness! Hallelujah! Let's celebrate God's greatness! Yan po ang tema natin. Ito po yung text natin kanina in Ephesians chapter... Yellow, wala bang ano yan? Pwede bang singitan mo yan ng Ephesians 1:19 para ma-appreciate nila na still, kukunin natin yung mensahe ng Panginoon about God's greatness dito po sa text na ito. Sinasabi ni Pablo, basahin ko po ulit, sabi ni Pablo, I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. Ano po bang tinuturo nito sa atin ngayong umaga, kapatid? Okay na? Je? Ilagay mo lang yung ano niya. Okay na? Ayan. So, wag niyo pong kalimutan, Ephesians 1:19, TPT po ang translation niya at ito pong nilalaman para mas maintindihan, maunawaan natin. Ganun po pag naghahanap ka ng message ng Panginoon. Kaya po, bilang leader, bilang mananampalataya, ay marami kang Bible, iba-iba, para makuha mo, mag-gets mo kung ano yung gustong ibigay ni Lord. Amen? Kailangan kasi iba yung talagang binigay ng Panginoon. We will enjoy this message. Ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. It's about understanding God's greatness. Kasi marami hindi nakakaunawa. Amen? Na ano ba yung kadakilaan ng Panginoon? Paano yan nararanasan? Amen? So ngayong umaga, napakahalaga po ng kadakilaan ng Panginoon. At somehow, ulitin ko uli, na hindi mo alam, hindi natin napansin, hindi natin na-recognize si Lord, na nararanasan mo sa buong buhay mo actually, nandoon yung kadakilaan na yan. Na ngayong umaga, kahit bisita ka lang, kasama ka na magbibigay ng papuri, pasalamat sa Panginoon. Dahil pinaranas din sa iyo ang kadakilaan sa buhay mo, sa pamilya mo. Di ba? Maraming pinagdaraanan ng pamilya. Ang mag-asawa, matindi yan. Amen? Matindi ang troubles niyan. Hindi ko natatanungin. Ako po, bilang pastor, nung pagkatapos ng kasal, nagkita kami ng kapastor, ilang beses na kayo nag-away. Ganon. It is true. Amen? Kaya hindi biro ang pagsasama ng mag-asawa. Kung walang kadakilaan ng Panginoon, wala na kayo. Amen? Nawa, ngayong umaga, ma-appreciate niyo po na naging napakadakila ng Panginoon sa iyong buhay. Sa pamilya, maraming needs, maraming kinaharap, lalo na ng pandemya. Wow, praise God. We are still alive. Marami pong lumabas ng bahay na hindi na nakabalik.
Amen? But praise God, you and I, that is God's greatest. Palakpakan mo si Lord, kapatid, bilang papuri, pasalamat sa ating Diyos na buhay na dakila, kapatid. May ngayong umaga, tinuturuan. Ang galing ng ginawa ng Panginoon. Ito ang binigay niyang message kasi somehow, ituro niya rin sa inyo, sa bawat isa sa atin, na ang Diyos ay naging dakila sa iyo. Marahil, na-appreciate mo man o hindi. But today, pinapaalam ng Diyos that God is great sa bawat buhay. Amen? At ito po maintindihan natin. Mas lalo nating ma-enjoy pag sinasabi natin God's greatness. Understanding God's greatness. Ano pong tinuturo sa atin ng text natin? Ito pong tinuturo niya sa atin. I pray, sabi ni Paul, that you will continually experience. Yan. Ano pong tinuturo? Number 1, understanding God's greatness. Number 1 is continual experience. So ang kadakilaan ng Panginoon, patuloy na pinaparanas niya sa iyo. Patuloy na pinaparanas sa atin. Patuloy niyang pinaranas sa church na ito. Tulad ng sinabi ko, wala nang may kakayanang magbigay pa, magsuporta minsan. Pero still, kahit na may pandemya, tuloy ang bayad nito. Walang permission. Still, wala po tayong, hindi po nagkautang ang church pagdating sa ganyan. Amen? God will provide. Amen? God's greatness of provision. No? Yung kadakilaan ng Panginoon even sa provision. So, understanding, kung unawain natin ang God's greatness, sinuturo sa atin ng verse, ng scripture, continual experience. Ano po ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng continual experience? Basahin po natin. 1, 2, 3. Not one-time experience. Ang kadakilaan ng Panginoon, hindi lang isang beses mo mararanasan. Amen? Tandaan po natin yan. At napakahalaga niyan sa buhay. Na kahit anong pinagdaan ng masalimuot, kaguluhan, kawalan, trouble, storms, impossibilities, still, yung pamilya mo, ikaw at ang mag-asawa, amen? Nananatili tayong nakatayo. Na-enjoy mo ang buhay. Kapatid, it is because of God's greatness. Hindi dahil magaling tayo. Amen? Amen? We are nothing. Amen? But because of God's greatness, still, talagang pag bumabalik ako, sabi ko nga sa kanila kanina, nakakalula. Mahirap na siyang balikan. Pero kaya ko ba siyang balikan uli? Mula sa unang taon hanggang ngayon, sa dami ng nakita kong pinagdaanan, naranasan, nakakalula. Pero kung ipaparanas uli ng Diyos ang kadakilaan, why not? Amen? Ganun po kahalaga ang ma-appreciate mo. Kaya sa hinaharap, nakita natin, Lord, patuloy mo iparanas. And praise God, according to His Word, God's greatness, understanding God's greatness, continual experience, continually, mararanasan pala yun. Amen? Expect mo yun next year, bukas, hanggang sa marami pang taon. Mararanasan mo ang kadakilaan ng Panginoon. Fear not. Wala dapat matakot. Ano pa man ang nakikita ninyong alalahanin, balakid, pwedeng maging trouble, tandaan niyo po. Amen? By God's greatness, na mananatili nakatayo ang mag-asawa, maayos, ang pamilya, even our church, even ang ating paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ulit si Lord. Amen? Salamat! Kasi hindi lang, ang God's greatness is not one-time experience. It is continual experience. Yan ako namamangha sa Panginoon. Kasi I expect more. Expect mo yung bukas, meron uling kadakilaan mararanasan. We never know about tomorrow. Marami tayong hindi alam na paparating na mga sakuna, but it is because of God's greatness we are protected. We will enjoy every day. Amen? And thank God, kasi not one-time experience. Ang kadakilaan ng Panginoon, hindi lang isang beses nararanasan, hindi lang one time, continual experience. Ito po yung number 2. Ano po tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? I pray that you will continually experience, ano sabi dyan? The immeasurable greatness of God's power. Ano po tinuturo niya sa atin? God's greatness, continual experience. Pangalawa, number 2, God's greatness is, basahin po natin, 1, 2, 3, immeasurable. Yan po, pag sinabing God's greatness, yan po ay not one-time experience, continual experience, and number 2, yan po ay immeasurable. Hindi bukat. Napakalaki. Kaya yung 17 years,
Wala po yun sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya kahit umusad pa ng maraming taon ng COG, umusad pa ng maraming taon ng buhay ko at pamilya ko, at ang buhay at pamilya mo rin, kaya, you can still standing. You will enjoy your life. Maiksi lang ang buhay, pero na-enjoy because of God's greatness sa buhay. Amen? Ganon si Lord. Huwag mong titingnan yung kakayanan mo. Iba ang kakayanan ng Panginoon. Pag naranasan natin ang God's studio, so, nung tinamaan po ako ng COVID, nagsishare ako rito, nakaupo, halos nahirap na. Pero, because of God's greatness, we are still standing. You will experience healing, good health, long life. Ngayon, nagbabasketball tayo, nakakadalawang, tapos 2 games. Walang palitan. Kaya. Ganun kabuti. Amen? Kapag ka nararanasan natin ang kadakilaan ng Panginoon, that is continual experience, that is immeasurable, it's not ordinary, it's not complicated, it's not difficult, it's not impossible, kapatid. Maari mo siyang maranasan. Maari nating nararanasan. Amen? Ma-remind tayo ngayong umaga that God's greatness is immeasurable, kapatid. It is impossible, kapatid. May ibig sabihin, ito po ay posible. Amen? Ito po ay posible. Amen? And sabi diyan, God's greatness, kaya nga sabi, immeasurable, we cannot, ito sulat niyo po ito, we cannot fully comprehend God's greatness. Yan. Kaya minsan akala ng tao, lalo yung mga, pag may yabang pa ang isang tao, akala niya, alam niya na yung kadakilaan ng Panginoon. But God's greatness, that is immeasurable. Hindi yan kayang sukatin. Napakalaki niyan. At sabi diyan, we cannot fully comprehend God's greatness. Hindi mo mauunawaan. Kaya yung mga nag-testimony kanina, hindi nga eh. Ang tindi ng aking buhay ng pinagdaanan ko, ganito, malupit yung isip at puso ko, marumi talaga. Pero hindi ko akalain bakit ako nandito. Namamangha ako sa Panginoon. That is because of God's greatness. Na si Lord ay patuloy na sa atin, ay nagmamahal sa atin. Amen? And ano pa, hindi lamang we cannot fully comprehend God's greatness. Sabi rito, we perceive the mere edges of His greatness. Pag tinignan, tinuturo ni Lord, parang sa akin o sa church, 17 years. Nakadakilaan ng Panginoon, kaya nakatayo yan. Pero alam mo ba, because that is immeasurable, God's greatness is immeasurable, yung nakikita mong kadakilaan ng Panginoon, sa gilid pa lang yon. Ganong kalaki. Kaya we are confident in this life. Sa pagpapatuloy sa buhay, sa paglilingkod sa Panginoon, I will serve God faithfully. Amen? I will serve God with all my heart because of God's greatness. Amen? Napakadakila po ng ating Panginoon. Amen? Yung nakikita nating kadakilaan, mga na ako, sabi ko, Lord, ang daming pinagdaanan. Pag binalikan ko yung from first year hanggang ngayon, ang mga tao po, ipabago-bago yan. Come and go. Tutuloy ka pa ba? Naku, marami pong ganong salita. Parang dahil sa paglilingkod, parang masisira pa yung reputasyon ko. Sira na dati, binago mo yun, parang masisira na naman. Parang ganon ang mga pinagdaraanan, nakakatakot. Pero kung makikita natin, pag pinaparanas ng Diyos ang kadakilaan, kaya gusto ni Lord ipaunawa. God allow troubles and trials in life not to destroy us, but to understand His greatness. To appreciate sa buhay na ito how important God's greatness na yan po ay nararanasan continually, immeasurable, kapatid. At yung nararanasan natin sa 17 years, sa buhay ninyo, mag-asawa, sa edad mo, ilang taon ka na, kung 75, nakita mo yung greatness ng Panginoon yan, na-appreciate mo ba yan? Amen? Still, you are alive. It is because of God's greatness. Sabi doon, sa gilid pa lang, amen? Gilid pa lamang yung nararanasan natin. Ibig sabihin, napakalaki. Hindi masukat ang kadakilaan ng Panginoon. Ngayon, ito yung pangatlong points natin about understanding God's greatness. Ulitin ko po, how to experience God's greatness. Amen? Taas nga po ang gustong maranasan ng kadakilaan ng Panginoon araw-araw. Amen? Ba, paano kaya mararanasan, kapatid? Ngayong umaga, huwag mo itong kakalimutan. Ito ang tinuturo ng ating text. Ano po sabi ng text natin?
Basahin natin. Ano sabi niya? I will pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Made available to you through faith. So ano pang tinuturo? God's greatness, kapatid, available through faith. So walang ibang gagawin. Kung gusto mo maranasan ang kadakilaan ng Panginoon, kapatid, makukuha mo yan. Mararanasan mo ang kadakilaan ng Panginoon. Continuous, patuloy, kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? So ibig sabihin, hindi lahat nakakaranas. Amen? If you have faith in Christ, you will experience God's greatness. Amen? Kaya yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, bagamat sa Diyos, nagkatawan tao sa katauhan ni Kristo. At kapag ikay nanampalataya sa Kanya, available through faith. God's greatness is available through faith. Kaya pagyamanin mo, pagtibayin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Tandaan mo to, it's not one-time experience ang kadakilaan ng Panginoon. God will promote you. God will bless you. God will protect you. God will fight for you. Kaya pag nanampalataya ka sa Panginoon, pagtibayin mo yan sapagkat diyan mo mararanasan. Sabi nga, God can make a way where there seems to be no way. Ang dami ko pong dinaanan niya sa 17 years. Parang wala ng paraan. But God is amazing God. God's a great God. He can make a way where there seems to be no way. Palagpakan natin si Lord, kapatid. God's greatness is available through faith. Mararanasan yan sa pamagitan ng pananampalataya. Yun lang yun. Kaya ang patuloy na pakikinig, kaya po ang pagsamba, pagdalo sa mga fellowship, it will grow your faith. It will make your faith true. Kasi pinag-uusapan natin, totoong pananampalataya. Hindi galing sa nguso, galing sa puso. Bunga ng pakikinig ng salita patungkol sa Panginoong Yesus. Doon po nang gagaling ang tunay na pananampalataya that you will experience God's greatness continually, immeasurably, kapatid, available through faith. Ito po yung last. Dito tayo magtatapos. Pang-apat, understanding God's greatness according to our text. Ano pong sabi ng text natin? I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then, your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. Ano po tinuturo sa atin? God's greatness, kapatid, not only continual experience, not only immeasurable, not only available through faith, but according to our text, Ephesians 1:19, God's greatness manifests in your life. Amen? Kapag ikaw ay totoong nanampalataya, mahayag sa buhay mo ang kadakilaan ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo kung nahayag sa Kanya yung kadakilaan ng Panginoon. Tingnan niyo po, nahayag po ba? Amen? Amen? Kapag ikaw at ako'y totoong nanampalataya sa Panginoon, you will experience God's greatness at magmamanifest po yan sa buhay. Ito po tandaan natin, that is continual. Hindi po yan isang experience lang, ang greatness of God. Kaya ang pananampalataya mo, wag mong ihinto. Dahil doon mo nararanasan ang kadakilaan ng Panginoon. Ang gusto ng dyablo, wag ka nang manampalataya sa Panginoon. Ihinto mo na ang pakikinig ng salita ng Diyos para hindi mo na maranasan ang kadakilaan ng Diyos. Yun ang magpapabagsak sa ating buhay, sa ating pamilya, sa mag-asawa, sa ating mga negosyo pag wala ng kadakilaan ng Diyos. Amen? Nakita niyo po yan? Kaya ito po ay ngayong araw na ito, God reminds us. Huwag na nating abutin na mawasak pa ang mag-asawa, ang inyong relasyon, ang inyong pamilya, ang ating business, ang ating relasyon sa Panginoon. We need God's greatness. We need to continually value faith, value God's word na nagdudulot sa atin, nararanasan natin ang kadakilaan ng Panginoon because of our faith to our Lord Jesus Christ. Ulitin ko ulit, Satan wanted to destroy your faith to our Lord Jesus Christ. Amen? Huwag mong ipasisira ang pananampalataya mo. Pwede naman natin, subukan kaya natin. So, pwede naman. Ihinto mo yung pananampalataya. Makikita mo, the Word of God is true. If it is written, it will happen. Kaya po yan, binabasa natin. Yan yung text natin na binigay ni Lord. Itong text na ito patungkol sa God's greatness. Yan ay
continually experience that is God's greatness, immeasurable, available through faith, and will be an advertisement. Your lives will be advertisement. Magmamanifest sa ating mga buhay, mahayag sa ating mga buhay. Ano po mangyayari, kapatid? Dahil ikay nanampalataya sa Panginoon, God's greatness is available through faith, magmamanifest yan sa buhay mo. Ano sabi dyan? Public notice. Makikita ng publiko, makikita ng maraming tao, una na ng pamilya mo, na ang kadakilaan ng Panginoon ay sumasa iyo. Nararanasan mo ang kadakilaan ng Panginoon because of your faith to our Lord Jesus Christ. Yung faith na yan na gustong wasakin ng kaaway ng diablo. Amen? Ipaglaban mo yan sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Pag puro chismis na lang narinig natin, puro kamunduhan, it will destroy your faith. Kaya mayroong talagang tayong time to hear God's word. Kaya may simba. Amen? Amen? Kaya tayo nagsisimba because we want to hear the word of God. Para po tayo ay patuloy na manalig sa Panginoon, tumibay, maging rooted tayo sa pananampalataya para maranasan natin ang kadakilaan at makita ito sa ating buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Mapapansin ng lahat. Public notice. Ano pa po? Open invitation. Alam niyo po yun? Ito po ay nagiging bukas na invitasyon sa marami na bakit siya? Lalo yung mga nakakilala sa iyo. Yung mga nakakakilala po sa akin, gano'n. Anong nangyari? Ba't gano'n? Anong ginawa mo? Napakabuti naman ng Diyos sa iyo. Open invitation, public notice. Nagmamanifest talaga, hindi pwedeng pigilan yon. Yung kadakilaan ng Panginoon. Sabi nga dyan yun, nawi-witness, masasaksihan. Ikaw mismo, masasaksihan mo sa buhay mo. How the Lord changed, bless, promote, guide you, protect you, fight for you, bless you. Makikita mo personally sa buhay mo. Kahit sino ka pa. Kaya nagkukwento kanina, puro mga dating, sabi nga, medyas na lang at katulang hindi tinitira, lahat tinira na. Pero, nakaranas pa rin ang kadakilaan ng Panginoon nung siya'y nanampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi tayo makakalaya sa magulo, mabigat at pangit na buhay. Buhay na makamundo, hindi tayo makakalaya dyan without faith in Jesus Christ. At dahil sa faith na yan sa Panginoong Yesus, you will experience God's greatness at yan ay magmamanifest sa iyong buhay. Makikita ng publiko at magiging hamon sa kanila yan. Masasaksihan nila, ano pa? May ebidensya. Amen? Yan po ay makikita nila yung ebidensya. Makikita nila yung katibayan. Merong kang patutuo. Kaya ako nagsasalita sa inyo. Kaya mga nagsasalita yun sa inyo. Merong ebidensya sa buhay nila at sa pamilya nila. Diba? Ano sabi ng isa? Dati halos walang laman ang wallet. Ngayon sinusundan siya ng, see? There is changes. Kapag nasa iyo ang kadakilaan ng Panginoon, nararanasan mo dahil nanampalataya ka sa Panginoon. Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayon, dapat pinatitibay, patibayan ng pananampalataya. Hindi biro ang panahon natin. Wala nga nakapag-prepare doon sa pandemya. Kahit sino. See, nakita natin. Kahit doktor, nagugulantang. Kahit na sila yung mga dalubhasa na. Pero si Lord, kailanman hindi natinag. Ang kaharian ng Diyos hindi natitinag. Ang mga mananampalataya hindi mo matitinag. Dahil patuloy nilang nararanasan ang kadakilaan ng Panginoon. Amen? Ano pa man ang pinagdaanan mo ngayong umaga, sinasabi ni Lord sa iyo, alalahanin mo yung kadakilaan ko sa buhay mo. Pasalamatan, papurihan mo siya ngayong araw na ito. Sapagkat nanampalataya ka, naranasan mo kadakilaan, magmamanifest sa iyong buhay yan. May ebidensya yan. And sabi diyan, remarkable in your life. Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Kapansin-pansin sa iyong buhay. Amen? Napansin po ba yung kadakilaan? Amen? I-release natin yung pananampalataya. Along the way, makikita ng kahit sino, kahit si Mr. ni Mrs. mo, na mga anak mo, kapitbahay, kaibigan. Kapag ikaw itutong nananampalataya sa Panginoon, makikita nila yung ebidensya ng kadakilaan, ng kapansin-pansin sa buhay na ikaw ay naranasan mo ang kadakilaan ng Panginoon. Because totoo ka nananampalataya. I encourage each one of us to have a true faith sa Panginoon. Amen? Pagtibayin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Alam niyo po,
Ito po yung apat na yan. Kaya huwag natin kalimutan, understanding God's greatness. God's greatness, number one is continual experience, not one-time experience. Immeasurable, napakalaki, kapatid. Yan po ay talagang hindi yan karaniwan. Hindi masukat. Available through faith, mararanasan mo lang ang God's greatness. Yan po ay available o mararanasan sa pamagitan ng pananampalataya and manifest in your life. Magpapatotoo ka talaga. Hindi ka mapipigilan. Kaya po may mga testimony kanina. Kasi dahil may ginawa ang Diyos. Yun ang kadakilaan ng Panginoon. Amen? So, bago tayo magtapos kapatid, sabi dyan, COG Paliparan World Mission Philippines, 17th year anniversary, celebrating God's greatness. Kaya wala kaming ginawa. Anong ginawa namin? Napanood nyo kanina, magmula sa kids, umawit lang ng kadakilaan ng Panginoon. Ang mga youth, ang mga YA, ang ladies, ang mga men's, wala kaming ginawa. Simula ng unang kanta, lahat yun ay pagdakila, pag-acknowledge sa kadakilaan ng Panginoon. Kasi yun ang gusto ni Lord ngayong araw na ito, to celebrate His greatness. Kaya po isinyer ko sa inyo ang kadakilaan. How to experience, available through faith. Kapag naranasan mo yan, dahil nanampalataya ka, that is continual. It's not one-time experience. Every day, every minute, you will experience God's greatness. We need God's greatness in life. Useless our life. Pag walang kadakilaan ng Panginoon, biro mo yon, libre, manalig ka lang. Amen? Na marami nagsisikap, paunlarin, maging maganda ang buhay, hindi yan gaganda without God's greatness. Kung gusto mong gumanda ang buhay, maging maayos, hindi masayang ang buhay mo, ihinto ang kayabangan sa puso. We need to release faith sa Panginoon. Huwag nating antayin mapahamak. Tayo masira pang ang relasyon na mag-asawa. Amen? Marami po akong lagi nakakausap na mag-asawa na masira na talaga. Ganun yun. Pag wala talagang faith, pag tinignan mo, ang reason, walang faith. Walang greatness. Walang protection. Walang blessing. Walang understanding. Walang forgiveness na gagapos. Kaya marami sira ang pamilya. Mananampalataya pero hindi nagpapatawad. So ang unforgiving spirit, kapatid, gumagapos to sa it's a chain. Kaya kung ikaw'y totoong mananampalataya, pinatawad ka, kaya mo rin magpatawad. Sa dami ng pwedeng magkasala at makasakit sa atin. Sabi ni Lord, kahit 7 beses pa na ikaw ay gawa ng kasalanan at saktan, patawarin mo. Kasi pag hindi ka nagpatawad, gagapusin ka noon ng galit, puot. Kaya sira ang buhay mo. Useless ang buhay. Pinapaalala ni Lord, gusto niyang magawing makabuluhan ang buhay. Kaya manalig tayo sa Panginoon at mararanasan natin ang kadakilaan. Ngayong umaga, marami nang ginawa si Lord sa buhay mo. Amen? Ako po ay bilang pastor, I'm not perfect. Amen? But alam niyo po ba, yung pananampalataya gaano kahalaga? We are considered righteous. If you truly believe in Jesus Christ, you are righteous in the sight of God. Hindi na tayo namumuhay bilang makasalanan, but once in a while, we make sin. Nagkakasala tayo. But God forgave us. Sabi niya, lalapit, humingi lang ng tawad. Amen? You will enjoy our lives. Maiksi lang ang buhay. Because of God's greatness, nai-enjoy natin yan. Because of our faith to our Lord Jesus Christ. Kaya kapatid, ito po, mga last word. God's greatness is amazing. Kahanga-hanga ang kadakilaan ng Panginoon. When you truly experience, kapag naranasan, dahil nanampalataya, mamamangha ka sa kamangha-manghaan. Dakila. Kaya pag mabalik ako 17 years, wow! Napakabuti ng Panginoon. Galing ng Panginoon. God is a powerful God. Nothing is impossible to God. Kahit sino ka pa, kahit dati ka pang masama, dati ka pang marumi, ikaw na pinakamaitim, pinakamarumi. But if you believe Jesus Christ, you are considered righteous. Even though once in a while, nagkakamali ka. But God, hindi niya tinitingnan yun. Because nabayaran na lahat ng karamihan natin. Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid, sa kanyang kadakilaan. God's greatness is amazing when you truly experience. Kaya Lord, iasa mo yun, i-desire mo. Father God in heaven, tulungan niyo po. Gusto ko pong maranasan. Salamat sa pagpapaunawa ni Pastor.
Hindi lang pala one-time experience yan. Continual experience pala ang God's greatness sa pamagitan ng pananampalataya. Kahit hindi ko sabihin kanino man, amen, makikita ng lahat magmamanifest sa buhay ko. Hindi ko siya kayang ikwento dahil napakalaki pala niyan. Sa haba ng taon, gilid pa lang pala yung naranasan ng 17 years na yun. Ganun si Lord pag nagtuturo. Amen? Palakpakan po natin ulit si Lord. Ito po, ang last word natin, ito. Thank the Lord for experiencing His greatness. Ngayong umaga, kapatid, minsan hindi mo lang na-realize, hindi mo lang na-recognize, hindi mo lang na-appreciate. Pero ang totoo, si Lord pinaranas niya ang kadakilaan sa atin. Kaya ngayong umaga, hindi kailangan na intindihan mo, ipagpasalamat mo yun sa Diyos. Amen? Ang gawain na ito, walang layunin ngayong araw na ito, kundi ibalik ang papuri, pasalamat, kadakilaan, dahil sa kadakilaan ng Panginoon, ay yung kabutihan niya. Amen? So, thank the Lord, kapatid, pasalamatan mo siya. Hanggang ngayon, kayo mag-asawa, sa dami ng trouble, hindi pagkakaintindihan, still, si Lord ang nagpo-protect sa inyo. Even your family, even your business, yung mga pangangailangan, He provide your needs. God allow to experience ng kanyang kadakilaan, pasalamatan natin ngayong umaga. At habang tayo po ay upo muna kayo dyan. Gusto ko po, kasi po itong kanta na ito, pakakantayin natin yung isang ating tagapag-awit. Ay, habang ginagawa yung message, binibigay ni Lord to. Paulit-ulit ko siya kinakanta. Sabi ko ba, pinapanamnam ni Lord sa akin yung kabutihan niya. Personal. Nawa, manamnam nyo rin yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay niyo. Na marami tayong failure, marami tayong kapalpakan, pero hanggang ngayon, nanatili tayong na-enjoy natin, nakangiti pa rin tayo dahil yan sa kadakilaan ng Panginoon. Namnamin po natin. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo
laging laan ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa'kin laging laan ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa'kin laging laan ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Yan, ganun po yun. Kaya habang piniprepare po natin yung message na yan at celebrate 17 years, yan po yung tinuturo ni Lord. Nire-remind niya ako bilang pastor. Sabi niya, sino ba ako? Amen? Pero sabi niya, kahit ako'y ganito. Amen? Kung alam niyo po yung buhay ko before, ay kung maitim ang buhay mo, mas maitim ang buhay ko. Mas magulo. Amen? Pero kahit ako'y ganito, talagang it is true. Because I believe, amen? God loves us so much. He is our Creator. Kaya sabi nga doon, kapatid, ikaw lang ang pag-asa ko. Talagang dumating ako sa punto na wala akong ibang pwedeng asahan. Kung ako'y susunod at pagtitiwala, mag-aalaga ng mga kaluluwa, tinawag mo magpapastor, ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw lang ang buhay ko, Panginoong Yesus. Amen? Kahit ako'y nangangamba, dumarating ako sa gano'n na talagang maraming pangamba, parang kaya ko ba ito? Maitutuloy ko ba? Amen? Ganon sa buhay natin, dumaraan sa ganong mga sitwasyon. Kahit tayo nangangamba, pero sabi nga, basta't ikaw ay kasama, nagdudulot yun ng panatag na tuloy pa rin. Kahit parang pag-give up na, pag tinignan natin ang buhay.
Kaya sabi doon, ikaw lamang ang sasambahin, paligid man ay madilim, maraming ganon. Ilang dilim ba ang pinagdaanan natin? Hindi na natin mabilang, no? Pero dahil kasama natin ang ating Panginoon, kahit may suliranin man, ang daming suliranin. Financially, emotionally, physically, spiritually, amen? Sa araw-araw. Pero God, no? Lagi kang aawitan. Yun ang tinuro ng Lord. Kaya po sa dami ng problema ko, ito po ang sekreto ko. Nanatili rin ako nakatayo, nararanasan na kadakilaan, patuloy akong maawit sa Panginoon. Amen? Mahirap umawit pag nasa matinding suliranin. Pero yun ang turo ni Lord. Kahit nawalan ka ng mahal sa buhay, awitan mo siya, papurihan mo siya. Ganun niya po tayo tinuturuan. Ganun po ang response para nanatili tayong nakatayo. May enjoy pa rin natin ang buhay. Palapakan po natin si Lord. Kaya talagang it is true, kahit kailan, hindi ko po nakitang nagkulang. Ako po, I'm not perfect. Marami akong kakulangan. Amen? Once in a while, pwede tayo magkamali. Alaman natin o hindi. But si Lord po, hindi nagkulang. Ang biyaya niya ay laging nakalaan. Ang pag-ibig ng Panginoon, talagang walang hanggan. Amen? Inibig niya ako noong pa. Hanggang ngayon, kahit may pagbabago doon. Minsan, dumaan tayo sa mga pinagdaraanan. Yung love natin sa Panginoon, medyo nanlalamig. Pero si Lord, talagang, He's a great God. Napakadakila ng Panginoon. Pag naintindihan natin siya. Kaya po, talagang, ito po, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Maraming dalangin na lahat ng dinalangin ko sa Panginoon na siya'y pangangailangan, talagang God provide. All my needs, God provide. Until now, sa kabila ng maraming sitwasyon, still, ang mga anak ko nakapag-aral. Amen? Nakita ko yung kadakilaan hanggang sa mga anak ko. Amen? Ang matatalino. Amen? Kahapon lang may celebration ng school, legacy school, nag-aaral yung aking panganay. Dahil late na akong nag-asawa ako, 40 na. Amen? Kasi nga, sa magulong buhay, maraming buhay, at nakakilala sa Panginoon, talagang na-inlove ako sa Panginoon. Talagang binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Mag-asawa o hindi, okay na ako. Mula nung naramdaman ko pag-ibig ng Panginoon. Pero binigyan niya pa rin ako ng asawa, ng anak, at nakita ko yung anak ko sa dami ng 2 building na malalaki na yan. Siya yung napiling nag-MC. Alam mo yun? Na makita mo yung provision ng Panginoon na hindi tayo nagiging buntot. Amen? Tayo po inilalagay ng Panginoon sa pangunahin. Kapag tayo nanampalataya sa Kanya, pararanas niya sa atin yung kadakilaan niya. Amen? Kaya nakita ko doon, ako'y inibig ng Panginoon. Talagang muli, itong piniprepare ng message na sabi ko, Lord, hindi ako dapat mahalin. Hindi ako karapat dapat. Pero inibig mo ako kahit ako'y ganito. Kapatid, kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Amen? At gusto ng Diyos maranasan mo yung kadakilaan niya. Gusto Kanyang pagpalain. Amen? I-release mo yung pananampalataya. Totoo sa Panginoong Yesus. Walang katapusan ang pagmamahal niya. Amen? Kahit natatapos minsan yung ating pagmamahal, walang pinipili. Ito yung gusto ko sa Panginoon. Kasi kung meron siguro hindi pipiliin, kapatid, talagang kung kilala niyo ako before, hindi ako pipiliin ng Panginoon. Kung mayroong hindi pipiliin. Pero si Lord, ang puso niya, walang pinipili. God loves you so much. God loves us so much. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Kaya ngayong umaga, kapatid, amen, baka hindi mo pa na-appreciate yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo. Pasalamatan mo siya bago tayo magtapos. Ibalik mo ang papuri, pagsamba. Amen? Let's bring back all the glory, praise, honor sa Panginoon. He's worthy to be praised. He's a great God. Kahit hindi tayo karapat-dapat, talagang naranasan natin yan. Amen? Ngayong umaga, pasalamatan natin ng Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. I commit these people to you, Panginoon. Allow them, Lord, to understand your greatness. Simula pa ng aming buhay, nandun ka na, Panginoon, ang kadakilaan mo pinaparanas. Lalo na kung nung kami magdidesisyon na manalig, manampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Mararanasan namin ang kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa na yung salita ng kadakilaan mo. It's not one-time experience. It is continually experience. Lord, it is immeasurable, Lord. Ito ay magmamanifest sa aming mga buhay. Kaya, Lord, I pray that all these people, O God, magmanifest ang kadakilaan. Kaya tulungan mo, Lord, likaan mo ng tunay na pananampalataya ang bawat puso. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pinupuri ka namin. Dinadakila, Panginoon. Somehow, marami pang hindi nakakaintindi, nakakaunawa, Panginoon. But, Lord, ngayong umaga,
Hayaan mo kaming lahat ay to bring back all the glory and praise to you, God. Maibalik namin ang pasasalamat. Ikaw ay dakilang Diyos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, minahal mo kami. Kahit kami mga ganito lang, hindi ka nagbago, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpapatawad sa habag at grasya mo. Bless these people. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Amen. Tayo po ay dumako sa ating paghahandog sa Panginoon. Kaya po ngayong umaga, let's give the best. Amen. Sa Panginoon. Amen. Sabayan natin yung celebration na yan sa pagbibigay o sa paghahandog sa Panginoon. Let's give our best sa Panginoon. Sige po, itaas niyo po yung mga handog natin sa Panginoon bago po tayo magtapos. Amen. Itaas niyo po. Tayo po yung mananalangin sa Panginoon. Itaas niyo po. Father God in heaven, we give you praise. Thank you once again for the opportunity to express our love, to show our love, our faith by giving our whole tithes and offering, Lord. Salamat po sa mga trabaho at hanap buhay na binigay mo. Yung mga wala pang trabaho at hanap buhay, pagkalooban mo po, O Diyos. At dalangin ko, Panginoon, hawiin mo po lahat ng peste, asal at salot sa mga trabaho at hanap buhay. I-bless niyo po ang bawat isa, iparanas mo ang kadakilaan mo, i-promote niyo po at proteksyonan niyo ang aming mga trabaho. At salamat po sa extra strength na binibigay mo sa amin para makapagtrabaho. We bring back all the glory and praise. Salamat, Panginoon. Ito pong aming pasasalamat sa iyo, kabutihan at kadakilaan mo sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Nandun po yung ating offering box. Pero bago natin ihatid doon, sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin niyo po ang biyaya ng Panginoon. Sige po, pakitaas niyo ang inyong kamay. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship